alisin niyo na po sa private motor vehicle inspection, alisin na niyo po yan. Kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes. Chair. Yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, o buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may isabing yun, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na karapat-dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero doon sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa, buhay na kaluluwa. Yeah, yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki, because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pasakit o dagdag bayad. So mag-concentrate muna tayo sa sa public. Pinaikot-ikot yung pobre for so many months, nalugi sa kanyang negosyo kasi doon sa hindi pa nakakaalam, itong isang DLTV bus na wala ng preno, binangga niya, imbis na, okay lang naman ako doon, imbis na ihulog niya sa bangin o ibangga niya kung saan, binangga na lang niya doon sa karinderya, buti na lang at walang tao doon sa karinderya at that time. Itong may-ari ng karinderya, nawala ng hanap buhay. Nawala ng pambayad sa mga trabahador niya doon. At ang masakit noon, habang wala siyang hanap buhay dahil sira-sira yung kanyang kalendarya, yung bus niya tuloy-tuloy pa rin sa pagbibiyahe, kumikita. At nung pupuntahan niya yung kumpanya ninyo para humingi ng tulong sa Tanyos, pinagtataguan ninyo. Attorney, pinaharap sa inyong attorney. Pinaikot-ikot. Sinabihan na sige, bigyan mo kami ng quotation, nabigay siya ng quotation, inikot-ikot na naman. Nakipag-agree kayo na wag nang magdemanda, wag nang ikulong yung driver, babayaran nyo basta pumirma ng areglo, ginawa ng pobre. Pinaikot-ikot yun. Pumunta sa amin, tinawagan namin kayo, binabagsakan nyo kami ng telepono. Now, we're here. Kung hindi pa siguro tayo nagsenado, hindi nyo kami sisiputin. Ganon katigas ang ulo niyan sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo nyo. Sobra.
Ngayon, kung sino-sino tatawagan nyo para awatin ako. Heck no. Don't do that. Di ba? Yes, Your Honor. Kayo yung may pudpud na gulong. Mm. LTO. Siya yun. Pudpud na gulong. Na may pako pa yung gulong. O, bibiyahin nyo. Now, insurance. May insurance yung bus, yes or no? Yes, Your Honor. Kung meron, bakit pinatagal yung pinaikot-ikot? Your Honor. Kasi all you need to do kung may insurance, o ma'am, nabangga namin yung kalenderya, may tatawag sa inyo insurance adjuster. Wala eh. Ilang buwan inabot. So that means may walang insurance. Meron? Yes, Your Ano Honor. kasi insurance meron? Your Honor, our insurance is limited to third persons, meaning it is limited to injuries, Your Honor. Injuries? Yes, Your Honor. Damage to properties. Third party damage to properties. Wala? Wala, Your Honor. Well then, dapat meron LTFRB. LTFRB, Your Honor, regarding po sa third party liability sa LTO po yun, Your Honor. Sa Sa amin LTO. po sa LTFRB po ang nire-require naman po namin yung passenger insurance po. nasa yung LTO dito? Okay. Well then, dapat meron damage to property. Di ba? Your Honor, may I just So kung wala kayo, yes. then I will require LTO na yung TPL, that's TPL, di ba? Third party liability kung tawagin. Alam ko yung TPL na yun, maraming racket dyan eh. Maraming racket dyan. Gusto ko sa TPL kasama yung damage to property. Hindi lamang doon sa person. So kaya pala, nagpasikot-sikot kayo. Your Honor, let me just explain what happened with that. Mrs. Fernandez came to us on a holiday, so there was no personnel, Your Honor, to assist her. Now, when it comes to giving assistance, we always do that, Your Honor, to claimants who have the right to because of the damage that we have done. Sir naman, anak ng dagat, sabi pa nga nila. Mm. Imbis na magmura ko yun na lang, Englishin mo lang yung anak ng dagat. Okay. Sir, yung complainant nagpabalik-balik sa inyo. Mm. Kung sino-sino na kinausap, pinagpapasap-pasam parang bola, pinaikot-ikot na parang trompo. Mm. Kaya nga pumunta na sa akin, bumiyahe pa ng malayong lugar, pumunta sa akin. Usually, yung mga pupunta sa programa ko, they come to me as a last recourse. Mm. Ako na yung pinakahuling pag-asa nila. Dahil kung pinagbigyan nyo agad siya at kinausap nyo agad siya, hindi na pupunta sa programa ko yun. Lahat na pupunta sa programa ko, yun yung parang wala ng pag-asa. Oh. Sana, pag ganun, ayusin nyo na agad. Huwag Yes, nyo na Your pahirapan. Honor. We always have May this- itong pobre na para hindi na magdemanda, para makipag-areglo na. Para yung bus hindi na impound. Yung bus ninyo na nawala ng brake, nagbibiyahe pa rin ngayon. Yung ba'y pina-inspect nyo muna? Yes, Your Honor. We have had it done in maintenance. O Your kaya Honor. nga, buti pa nga yung bus ninyo, after na makabangga, makasira ng karinderya, kumikita na agad. Samantalang itong dinisgrasya ninyo, pobre, buwan, walang kita. Abono siya doon sa kanyang trabador. Kawawa naman. Talagang kinawawa niyo itong mayari ng karinderya. Kinawawa niyo talaga. Diba? So mamaya pag nandito yung LTO, I will require LTO na itong mga TPL na ito, wag na papasukin sa LTO. Probably no, yung mga mayan ng TPL na ito, baka mga taga-LTO rin eh. Baka mga kamag-anak. Oh, dyan lang sa garaheng opisina, naglagay ng typewriter at TPL ka na. Company. Yes, sir.